So guys, magandang umaga muli sa inyo, no? Mag-share lang po ako muli sa inyong mga kalapatids, kapidyong best friend, mga kapwa ko newbie, about sa paramyxovirus, ano po, o PMB, no? So ito pong hawak ko ngayon, ito po ay tinamaan ng PMB, no? Last week, ito po yung ginagamot ko, vlog ko sa mga nakaraang video ko. Ito po yung ginagamot ko, ito magaling na po siya. Kung nakikita ninyo, bumalik na po yung kinis ng peder niya at yung katawan, no? So nagamot po natin to at maaari nyo rin pong gawin sa inyong loop. So tatalakayin po natin at kung ano po itong paramyxovirus, ano guys, samahan nyo po ako. So guys, ano po ba yung PMB virus o paramyxovirus? Ito po, nakikita niyo po yung aking isang breeder, o dalawa po yan mag-asawa, meron pong paramyxo yan. Patunay na nagagamit pa yung mga tinamaan ng paramyxo. So ito po ay nag-produce ng champion, sabi sa akin ni Sir Alan Juan, yung anak po daw niya ay nag-anak ng champion, ang NDR 2021 Super Set Winner. Ano po, ayan po, isang pagpapatunay na pwede pa pong gawing breeder itong may paramyxovirus, no? So ano po ba itong paramyxovirus, no? Saan po ba nakukuha ito? Ano po bang dapat gawin? O ano po bang tama o pangkaraniwang ginagamot? So karaniwan pong tumatama sa ating alagang kalapati at hindi masasabi ang oras o panahon, pero kadalasan o madalas tumatama ito sa ating loop, no? Kapag ikaw ay madalas lumalaban ng karera ng kalapati. So madalas po talaga yan, no? Pag tayo lumalaban sa kalapati, ito po ang madalas natin nakukuhang sakit. At pangalawa na po dyan yung mga adenovirus, no? So kadalasan na unang tumama yung adeno kaysa sa PMB, no po? So kadalasan nahahawa ito sa mga truck, bunga ng overcrowded o may mga player na nagsasabay ng may sakit. So hindi po natin naiwasan yan mga guys, na meron talagang mga tao na nandadamay at isa sa laro nila na manghawa ng may sakit sa ibang ibon na healthy, no, na kapwa nila player. Pero kadalasan dala din ito ng hangin o nakukuha din nila sa pamamagitan ng pagsasama-sama nila sa ere. Pagka guys, pag rumoronda sila minsan, di ba, hindi po natin sila naiiwasan na meron po sila makabanggasan sa taas at kadalasan dyan po nagkakaroon ng problema. Minsan pagbaba ng kalapati natin, kinahapunan, umiiling na po yan, ano, may tama na po. Kasi minsan po, yung mga kapitbahay natin na nagkakalapati, nagbabaksin na po. Tapos kayo po, wala po pong baksin ng inyong mga alaga, kaya kadalasan ganyan nangyayari. So ito naman po ang napapansin ko sa aking loop, no? So pagka nagsusubo po sila, ang isang breeder natin, no? Tapos mga nakatatlong subo na pa sila o dalawa ng tuloy-tuloy po guys. Isang nakita ko rin na pagkatapos magsubo ng kalapate, pagkatapos ito po ay kinuha natin, inilipat natin ng kulungan, inilagay natin sa marami sa mga karamihan ng ating mga kalapate. Ito po ay nai-stress, no? So mapapansin natin minsan nakailing na po sila. So hindi ko po ito sinasabi sa inyo dahil hindi ko po naranasan. Ito po ay actual kong naranasan sa aking loop, na pagkatapos magsubo ng aking kalapate at inihiwalay ko na po dahil tapos na po ang breeding, nilalagay ko po sa karamihan sa mga flyer dahil gusto po silang paliparin. Yan po ang nangyayari, nai-stress po sila, tumatama po sa kanila yung PMB. Magugulat ka na lang, nakailing na po, no? So yan po ang experience ko sa akin loop at ilang beses ko na pong naranasan guys. So ano po ang mga sintomas ng merong paramyxovirus? Una, nanginginig po yan sila, no? Parang paparelisa yung kanilang mga katawan, hindi sila makatayo. Yan po, no? At syempre, kasunod na po nun yung pag-ikot ng kanilang mga ulo. So, at number 2, yung minsan nakakuan po sila,
nakadapo po sila po ay nalalaglag. Ano po? At syempre, ang tae po nila basa at may halong green. Halos katulad po ng adenovirus, no? So, ang karamihan dyan, ang ginagawa nila pagka tinamaan ng ganyan po, no, sa ating loop o sa kanilang loop, ay pinapatay na po nila o ipinamimigay para hindi na po makahawa. So, yung iba po, ang ginagawa po dyan ay dahil sa mahal ng kalapating pagkakabili at ito po ay winning line o super breeder, ito po yung pinagtsatsagaan nila na gamutin, no? So, nagagamot naman din po ang paramyxovirus, kailangan lang po ng tiyaga, no guys? Ito po ay hindi naiiwasan kapag ikaw po ay nag-aalaga ng kalapate, very common po itong paramyxovirus, no? So, talagang dadaranasin mo to bilang isang pansier, talagang masasagupan mo itong mga virus na to, no? So, nakakahawa ba ito? O maaaring makahawa? So, guys, talaga pong nakakahawa itong paramyxovirus. Yes na yes po tayo dyan. At madali po itong kumalat, no? So, ang maganda dyan, talagang pag nalaman mo na o nakita mo ng may sintomas ng paramyxovirus, ito po ay yung ihiwalay kaagad o ilagay sa isang kulungan na kung saan hindi po sila makakapekto sa iba kasi minsan iinom po yan. Pag inom yan, iinom po yung mga kasama niya, doon po na maaaring mahawahan na. Tapos yung mga tae, yung suka niyan, pag sumukan ng kanya ng pagkain, kakainin din naman ng mga kasama niya. Doon nagsisimula yung pagkalat ng tae, lalo pa pag ang loop nyo walang screen, tabla lang, direkta nilang natatapakan yung tae, no? So kadalasan nakukuha po nga yan sa truck, no? Sa truck, kasi sa truck nandiyan na po lahat, no? Dikit-dikit sila, nagtutukaan sila, at sila po ay talagang pagka nakainom ng tubig, yun, kakalat na yung virus. Kaya pag uwi po ng inyong kalapate, makikita nyo malungkot na po sila. Nag-uumpisa po yan na parang adeno, no? So, mas maganda kung ang kalapate nyo biglang umiling, hindi po yung nanginginig ang ulo. Kasi, mas malaki ang tsansa na ito po yung inyong mapagaling, no? Isang bagay na maaari pa rin makahawa, no, na minsan hindi natin alam, na pag humawak po tayo sa ating mga kalapate, na may paramyxovirus, tapos ihahawak po natin sa yung hindi po tayo naghuhugas ng kamay o hindi tayo nagdidisinfect ng kamay, tapos hahawak na naman tayo guys sa isa naman nating kalapate, ay doon po nagkakaroon din po ng contact doon, no? Nagkakaroon din po ng hawahan doon kasi nga po bali nawakan nyo na po yung kalapate nyo may virus, tapos hahawak din po kayo doon sa kalapate na iba. Nakakahawa po yan. Isa po paraan yan para mahawaan yung iba nating mga kalapate. Ano po? So, paano po maiiwasan to? Importante po na tayo'y mag-vaccine, no guys? Inulit ko po, importante po na tayong mag-vaccine lalo't may kumakarera po kayo, no? Lagi kayong na kumakarera. Siguraduhin nyo pong bago yung kalapate nyo, ito'y pabaksinan ninyo. So, kailangan po guys, nasa timing ang vaccine, hindi po basta-basta nagbabaksin, no? So ang vaccine, mostly dati, tumatagal lang po yan ng 3 months. 3 months po, no? So kailangan magbabaksin kayo. Kung nagbaksin na pa kayo ng inakay pa lang, uulitin nyo po yan bago magsimula ang karera, ano po? So, ay sa pang paraan, lagi po kayo magdi-disinfect ng Sondox o kung anong mga sosa dyan na liquid sa inyong mga kulungan para po mamatay yung virus na dala-dala nila galing sa mga lipad, no? So galingin nyo po yan at lagi nyo pong gagawin yan sa inyong loop, no? At pag may nakita po kayong kahina-hinala na alam nyo pong may problema na, ihiwalay nyo po kagad yan at talagang gamutin nyo na kagad para maagapan at maiwasan yung pagkalat ng virus, ano po. Isa po pong paraan, no, na maaari natin idagdag, wag po magagalit sa akin yung mga pansier, no. Pagka may bisita po tayo na mga pansier o mga kaibigan natin, no,
Hindi naman po natin minamasama na hindi tayo magpahawak natin mga ibon. Iwasan po natin ang magpahawak ng ating mga kalapate sa kanila, no? At pwede po tignan lang po nila kasi hindi natin alam o hindi natin minsan, no guys, na hindi natin alam na sila po ay carrier ng sakit, no? Kaya minsan napiprevent natin na wala pong sakit yung mga kalapate natin dahil kung tayo lang po ang kumikilos sa ating kulungan. So isang paraan yan na nakakakuha pa rin ang ating mga kalapate ng sakit sa pamamagitan ng loop visit. Hindi na iwasan na syempre pagtitingin yung mga kaibigan natin o yung mga naglo-loop visit hawak ng kalapate, yung papawak. So iwasan po natin yan guys. Isa po sa dapat natin iwasan yan para maiwasan natin yung pagkakasakit ng ating mga kalapate. So yan po ay hindi po minsan lang ginagawa yan, kundi lagi pong in-exercise po yan ng ating kagaya ng mga big loop. So sa big loop kung makikita ninyo, bawal kayong lumapit sa mga panlaban nila, bawal kayong lipo ng mga kalapate nila. So kailangan po talaga lagi may permiso guys para bago nyo hawakan at kailangan naka-disinfect kayo, no? May mga inaapakan yan o nag-alcohol muna kayo bago kayo mahawak. So yan ay natutunan ko nung ako po ay nagmamanok. So bago kami pumasok ng farm ay kami po ay nagdi-disinfect maging sa kamay at saka sa paa. So sa kalapate, alam niyo naman sa kalapate, pagdating ng nag-loop visit, syempre tayo iain sa kulungan, gusto makita yung ating mga kalapate. So hindi na iwasan na humawak ng ating mga kalapate. So lalo-lalo na guys pagka merong mga insidente na nagkakaroon na o kumakalat na yung PMB virus, iwasan po natin magpahawak ng mga kalapate. Wala pong problema, umakyat po sila sa loop, pero wag lang po kayo magpapahawak ng kalapate, no? So lagi nyo po yung tatandaan, lalo-lalo na itong mga kapwa natin newbie. So isa po yan para ma-prevent ang sakit sa inyo. So ano po ba ang posibilidad na gamot guys, no? So nakikita nyo yung breeder ko, may paramix. So isa po yung buhay na patotoo, no, na nakakapag-anak po yan. I-video po natin yan pag may inakay na guys, no? So ano po bang, balik po tayo sa kalapati guys, ano po bang posibilidad na gamot guys, no? Sa aking loop, kadalasan dito sa atin sa Pilipinas, no, ay nakaka-invento sila o nakakakuha sila ng alternatibong gamot. Minsan marami po kayo mapapanood sa YouTube, ano po, at pwede nyo pong i-adapt yan sa inyong mga kalapate, sa mga kaibigan natin mga YouTuber na nagsishare ng kaalaman about dito sa PMB, no? So para sa akin, nagbibigay po ako ng Sunrox dyan, hindi po palagi, kundi minsanan lang, 1 cc. Direkta ko po yung ibinibigay sa kanilang mga sa kanilang butchi gamit yung ringgiya. So 1 cc lang po, no, isang beses lang. So pagkatapos po niyan, hindi ko na po bibigyan yan at kinabukasan susundan ko na po yan ng amoxicillin 250 mg. So yung amoxicillin tuwing umaga ko po binibigyan, tapos yung serpentina sa hapon, no? At magkatambal po yan. Pagkatapos at the same time, ito po ay aking dahil hindi nga po sila makakain, hindi po sila makatuka, ako po ay pinagtsatsagaan ko po yung subuan, no? Kayo rin po dapat matyaga po kayo sa inyong mga kalapate. Wag niyo po silang pabayaan, no? So kasi pag hindi po natin sinubuan yan, maaari po silang mamayat. Pag may mga ganyan na pong sakit ng kalapate guys, madali po yung mamayat, hindi po yan kumakain, no? So tutulungan po natin sila at pinakamaganda na ibibigay natin yung mga soft diet, no? So yung mga mass, gaya ng purina, ako ginagamit ko guys, purina nilalagyan ko na sa tubig, tapos binobombet ko po pagkatapos mas maraming tubig kaysa doon sa purina, ano po. So at number 1 ay pinaka-importante sa lahat na sila po ay yung hiwalay, no, na hindi po sila maistorbo kasi number 1 na nakakapagpa
lala ng sakit nila, yung stress po, no? Yung stress, yan po ang number 1 na nakakapagpalala ng sakit nila. So, minsan, tumatama po sa atin yan, hindi po natin nalalaman, kasi nga po, overcrowded na yung ating mga kulungan, hindi na po sila makapagpahinga. Kumbaga, wala na po silang privacy, no? Kahit sa tao, medyo na po yung tao niya, pag marami na po, medyo iba na yung utak, no? Ganyan din po sa ating mga alagang kalapate, no? So, yung pagbibigay po ng antibiotic na amoxicillin, so mostly tumatagal yan 1 week lang eh. Pag madali lang po yung pagka nakita nyo po agad na tumama yung PMB, kaya nyo pong gamutin yan within 1 week, magaling na po yan. So guys, ganyan lang po ang ginagawa ko sa aking loop, no? Base sa aking experience, marami na po akong napagaling na may PMB. So ito po ay nagagamit kong breeder. So yan po ang buhay na patato. Tingnan nyo po, naglilimlim po sila. Parehas po may PMB yan, no? So marami na pong naianak sa akin yan. At sana magsilbing inspirasyon sa inyo, no? Kasi yung iba, ginagawa nila dyan, pinapatay na nila, no? Para hindi po makahawa. So kayo po ang magdidesisyon guys kung mananatili pa ba ang inyong alagang kalapate sa inyong loop pagka tinamaan ng PMB, o ito po ay inyong aalagaan at gagamutin, no? So guys, so marami na rin nagpapatunay na napapagaling nila yung PMB. Minsan nga ang gamot ng serpentina, gumagaling na yung PMB. Maging sa akin, amoxicillin lang pong ginagamit ko dyan, napapagaling ko po sila. At yan po ay tested na, ano po. So, kagaya ng sinasabi ko, ito po yung kalapate na pinakita ko nyo ng hawak-hawak ko ganina, yan po ay magaling na. So, kung makikita ninyo, nakahiwalay po siya. Ayan. Magaling na po siya. No, magaling na po siya. Ayan na po. Yan. Oh, ang galing na, oh. So, yan po ang kagandahan na ginagamot natin ng ating mga alaga. Malakas po, malaki po ang chance na sila po ay gumaling, no? So wag po natin silang susukuan, lalo na guys, pag malang bili ninyo tapos winning line o producer ninyo ng sa inyong loop, kasi hindi naman palagi tayo nakakakuha ng mga producer na kalapate na nag-aanak ng mga winner, ng mga champion. So pinapayo ko sa inyo guys, wag muna natin sukuan, kundi gamutin muna natin. Kung talagang wala na talaga o hindi na natin magawa ng paraan, saka po natin ito po ay desisyonan upang alisin o sa ating loop, ano guys. Guys, ito pong sinasabi ko sa inyo, ito po ay karanasan ko sa aking loop at ito po ay napatunayan ko guys, no? At syempre willing kong i-share sa inyo. Guys, maraming salamat. God bless you. God bless you, no? Subaybayan niyo po yung another video natin regarding sa ating mga kalapati at marami po tayong i-upload na video, no? Subaybay lang po mga kalapatids. God bless you po.